Hello, good day sa lahat. Today I'm going to unbox my first ever side firearms na nabili ko. So I am not an expert yet about firearms, but so kahit papaano may knowledge din naman ako. Kakaunti. Nabili ko itong unit ko ito sa halagang 18,000 pesos doon sa last na Caravan dito sa SM Lanang Premier sa Davao. So medyo mura nga kasi 18,000 pesos, pero a few months ago sa Caravan is nasa 22,400 pesos. Pero ang standard price naman nito is 30,600 talaga. Pero pag once na may Caravan o sale, nagiging 22,400. Pero actually mas mura din ang black compared to ganito, no, na mga colored na barrel. Nasa 26,000 pesos lang ang black. Pero sa ngayon nga, so yung last Caravan nga is nagiging 18,000 pesos na lang. Ang lahat, black man or colored, so lahat sila 18,000 pesos na lang. Siguro, maybe, kasi may bago kasi silang unit na nilabas, yung STK 100 Ultra, tsaka yung STK 150 at STK 200. Pag ikaw ay nasa EFP, ang gun registration natin is nasa 5,000 pesos. And if you are a civilian, so nasa 8,000 pesos. So yun ang difference ng nasa EFP ka or government employee ka sa civilian. So may malaki talagang difference. Striker 5 to siya na baril. Kasi recommend na rin to ng mga samahan ko sa Armed Forces. So, ang sabi nila STK top na lang ang bilihin mo. So, ito yung box. Tingnan natin box. Maganda yung pagka-box. May Rock Island Armory or RIA. Ito yung front ng box. So, ito yung nasa butt nya. Sa side, sa left, and sa right. Ito yung sa front, tsaka sa back. So, hard case. Maganda. So, tingnan natin. Let's open. Ayan. Ito yung nasa loob. Ano ba ito? Parang oil. So, maintenance tool manual. So, content. Bit holder, thread locker, screw, driver bits. So, may mga nakalagay dyan, no? Tension. When applying thread locker, insert retaining screw first. So, I don't know kung isa ni siya. Then, ang manual. STK 100 user manual. Tsaka, then, ang unit na mismo. So, ito yung unit ko. Ito yung napili ko na color kasi most of my tropa is black yung sa kanila. So, I decided na paiba. So, ito yung napili ko. Sa Coyote Tan frame and FBE slides. Dash PACVD/SN RIA. So, I don't know ibig sabihin nun. Ito naka-case siya, no? Parang may styrofoam. Yung parang lagayan ng eggshell, ng eggs. I don't know what's the purpose. Maybe para hindi ma-scratch yung unit, yung barrel. Then, mayroon din styrofoam na case. At isang magazine. Yan nakalagay na 9mm.
So it's a 17 rounds, 17 plus 1 rounds ng STK. 17 rounds ang malagay natin dito sa magazine plus 1 sa loob ng chamber. So kaya pala 17 rounds plus 1 sa loob ng chamber. 17 plus 1. So merong isang lagayan dito, maybe sa magazine rin. So walang laman kasi ang nabili ko is isang magazine lang eh. Kaya siguro mura. Yan, lagayan isang magazine pa. Nice. So kasya, dalawang magazine. So, tingnan natin yung baril ko. So walang laman. Very handy. Very fit. I don't know, pero yung hindi ko pa kabisado yung mga ano ng baril, no? Pero very oily siya, kumbaga nilalagyan ng mga oil, pero hindi ito basta-basta na oil, gun oil yung nilalagay. So empty ang butt. May mga serrations na rin ready, and tawag nila dito is windows na rin, kasi yung iba kasing baril walang windows. Ito pinapagawan pa nila ng windows. So, may mga serrations dito sa hand grip, and ito para hindi madulas. I don't know kung anong ibig sabihin nitong ito, yung may extra, sabi daw nila is for safety reason daw to. Hindi daw to puputok unless kung hindi to ma-press. Safe daw to, sana nga. So ito ang napili ko kasi nagagandahan din ako. So black and coyote tan ang combination. So dito yung mga serial number, tatlong serial number dito sa slide, at saka yung sa barrel may serial number din ng barrel, at saka dito sa frame niya. So tatlong serial number. So hindi pwedeng magkasalisihan to, magkapalitan. So ito talaga yung serial number ng barrel na to. So ilagay natin tong magazine. Lock na ba? So pumasok yung magazine, bigla itong bumuka. So lock and loaded na pala to. Try natin kung mabigat ba sa kamay. Tingnan natin. So slot, putok. Ayan. Okay lang, medyo mabigat nga. Once again, so recap na tayo. So ang STK 100 ng Rock Island Armory is made of aluminum frame. Hindi na ito siya polymer gaya ng Glock na polymer frame. It is a 1911 style grip. So metal lang nga siya, hindi pa siya polymer. 1911 grip pa siya, so swak na swak talaga siya sa kamay. Tsaka may beaver tail na rin ito para hindi aalog-alog sa kamay. So it is also a Glock inspired design, no? Kumbaga clone is a striker assembly. So kinuha talaga yung pattern ng Glock as striker assembly, pati yung backplate access niya, at saka yung firing pin safety. So yung ganito, so talagang tinupya yung Glock. At saka yung mga accessories nito is also yung gaya naman ng ng magazine ng Glock, pwede din dito sa STK 100. At saka itong magazine ng STK 100 pwede din gamitin doon sa Glock.
Ang barrel naman nitong STK is 4.5 inch barrel. Ito. 4.5 inch barrel. And proudly Philippine made. Ito. Manufactured by Armscore Philippines. Ang color nito is two-tone Coyote Tan frame and FDS light. So, kala ko nga doon ko to nabili sa Armscore. Yung pag-claim ko, doon pala ito nakuha ko sa Squares Bingham International Incorporated. So, pero sister company din pala ito ng Armscore. So, okay lang. Doon ko ito nakuha sa loob ng Camp Katitipan. Katabi lang naman din ang Armscore. So, nakuha ko pala ito doon sa loob ng Camp Katitipan. Binigyan tayo ng ilang araw na permit to travel. So, from claiming the gun to pag-uwi nyo ng bahay, bibigyan kayo ng permit to travel. Ang nakalagay doon, hindi yung from Katitipan, hindi. From Camp Ginaldo ba yun? From Camp Crame to anywhere else in the Philippines. So, yun ang nakalagay. So, yun lang. See you next time sa pag mag-dry fire na tayo. Yung magpaputok na tayo. So, again, ito yung unit ko na nakuha ko sa last caravan. Last October 23 to 26 dito sa SMX Davao. So, thank you. Sana nagustuhan nyo yung unboxing. Bye!